With our readings today, it feels like Valentine's Day. We've heard how Ruth expressed her love and devotion to Naomi, and Jesus clearly expressing that all prophecy and all law boils down and are anchored to love of God and to love of neighbor. From their experience of famine, they were assured and were blessed with food in their own land. From the inconvenience came the blessing. And we can say that they are to face a yet convincing, fulfilling, and fruitful life. May pagkain na muli ang kanilang bayan. Wala na silang gutom. Back to normal na ang buhay nila dati. But my dear brothers and sisters, see how self-giving was Ruth. Having known the providence and the food at their own land, she chose to stay with Naomi. It was love over convenience. Maybe love over pleasure. Love over satisfaction. Na kahit alam na niya na may pagkain na sila muli sa kanilang bayan, dahil mahal niya ang taong ito, hindi alintana ang gutom o ang makakuha, basta mananatili at magmamahal. My dear brothers and sisters, thank God for people who stayed or who stays with you even when it is inconvenient and even when it calls for self-giving love. Mga taong kayang magsabi ng sinabi ni Ruth sa ating unang pagbasa. Huwag na po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyong samahan ko kayo. Saan kayo paroroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang aking magiging bayan. Ang inyong Diyos ay ang aking magiging Diyos. She could have gone ahead because famine is over. Rejoicing may have been there as well again, but because of love, a love that is even living in inconvenience and self-giving, Ruth stayed. When my dad got sick last 2016, he was asked or he was pressured to be on vegetable diet. And you know what is beautiful, my dear friends? Si daddy lang naman ang sinabihang mag-vegetable diet. But my mom joined the diet. Kahit ba may pleasure naman si mommy na kumain ng meat and enjoy what were not allowed for my dad, she opted to eat healthy food together with my dad. Parehas bumaba yung presyon nilang dalawa. Parehas silang naging fit kahit papano. Kapag lalabas kami ng aming pamilya, sila nakagulay at kami ng aking kapatid, alam nyo na kung ano. May diet kayo, kami wala. Staying in love even when you need to sacrifice, even when you have to give yourself, even when giving up is not even a necessary thing for you to do. Kahit hindi naman sinasabi na pumanaw sa sarili, papanaw sa sarili para sa minamahal at dahil nagmamahal. Dear friends, this is love of God and neighbor.
that even in the face or even to what is waiting for us, our pleasures, joys, and even experiences of consolations, we won't need to cross another land or people to experience it. Just by simply recognizing that the person beside you, your friend, your loved one, a family member, or whoever it is valuable, kamahal-mahal at mahalaga, mananatili kahit na ang pagbibigay ng sarili o ang pagpanaw sa sarili ay hindi naman hiling. Mananatili at magmamahal kahit pa na madaming kailangan munang libanin, magmamahal lang at mananatili pa din.